magsilbi sa iyo, O God, sa pamamagitan ng panuntunan at pag-aawit, O God, ng pagpupili. Lord, nalapit ko sa iyo, Lord, yung mensahe ngayon, araw. Ikaw, Lord, ang patuloy na kumilos, Lord, sa akin. Tago mo ako, Lord, sa iyong likuran, hindi, Lord, yung karunungan at kaalaman ko ang makita bagkas, Lord, yung katakilaan, Lord, sa buhay ko. Lord, tunay nga po, Lord, na napakabuti mo sa buhay namin, O God. Lalong-lalo, Lord, sa mga kabataan, sa mura nilang edad ay natututo po sila ng kabutihan na nagmumula sa iyo. Amen. Muli, Lord, nawa yung pag-aaralan namin ay tumimok sa aming puso, sa aming isip. May pamuhay namin, Lord, na naaayon sa iyo. Sa iyo, Lord, ang pupulpos. Ito po sa mga inalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Bilang isang leader, Lahat kayo leaders kasi kayo nasa elite. Baka feeling nyo dahil bata ka, hindi ka leader. Leader ka, kung ba't ka naiiwan dito? ano yung Ay! pinakakalakasan ng Thank you. Per or Ano ba? per leader. Ano ka lakas mo? Akala ko sarili tayo. Ikaw, anong Sarili-sarili strength natin, mo? ano ba yung Anong strength kalakasan mo? natin? Bawal, kung nasa yung maglaro, hindi naman ito. Tinutotoo mo na. Si Carissa, malakas kumawa, hindi naman totoo. Ang strength mo, halimbawa, multitasker ka. Habang nagbabasa, Malakas ako nagsusunod. magbuhat, Oo. or bilang isang leader. O paanong meron ka? O kaya you work under pressure. Kaya mo mag-isip ng ganon. Sige ka, ano meron kayo? Hindi. Pwede mo naman kung sino ka. Katulad ni Ate Nene, bahala kayo, basta kakain ako. Mga ganyan. Medyo ko lang. Okay, sige. Maki-open na lang po tayo dun sa Mateo 8, chapter 8, verse 5. Ha? Sabi mo tayo 8. Mateo, Oh. chapter 8, verse Sorry. 5. Okay, sorry. Go. Two. Oh! Hindi naman ito Bible din. Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum. lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Sige, basahin mo na. Ang gandun sa ano. Kasi hindi ko pa sabihin yung verse. Binasa na eh. Hindi ko makita. Siya po'y naranasan sa bahay at gabang nahihirapan. 7. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pag-abalin. Ngunit sumunod sa kanyang opisyal. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at pagaling na ang aking Lecture na yun eh. Lecture mo yun. Nine. Wait lang. Nine. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal. At may nasasakupan din akong mga Kingdom. sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, umuwi ka siya. Kapag sinabi ko, halika, lumabot siya. At kung ano pa ang gusto sa aking alipin, sinusunod niya. Wow. 10. Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Wow. 11. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang makain sa kasama ni Abraham ay at Jacob sa handaan at paghahari ng Diyos. 12. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kaliliman, mananamis sila doon at mangangaliit. Mga ngalit. Ang kanilang mga Ngipin. Gusto nga? Ang ganda girl. Ganito po. Meron pa po. 13 pa daw? Sorry. 13. 13. 13.
At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, ay dumating ang katulong ng kapitan. Wow! Amazing! Nakita niyo yung ano ng leader? Yung faith niya kay Jesus. Then ito yung panahon na si Jesus is gumagawa ng miracle. So ibig sabihin, yung leader, kahit sabihin mo na yung katulong niya is may karamdaman. Pero kung tutusin, pwede niya naman dalhin sa ibang aspect ng pagpapagamot. Diba? Pwede natin dalhin. Pero dahil yung faith niya, alam niya na si Jesus yung binigay ng Diyos upang ang lahat ay hindi mapahamak, hindi magkamunin, walang hanggan. At siya yung nagpapagaling sa lahat. Dahil ang daming miracle, bago pa to, yung kay Tungin, pinagaling niya. Before pa to, eto ano lang eh, parang mild lang yung sakit kung ano lang. Pero ang ano rito is, nakita niyo yung faith ng isang leader. Ganun din tayo bilang music team, lahat tayo kasi dito leader, walang mataas, walang mababa. So ngayon, kagaya niyan, di ba, pagka halimbawa, may kailangan kayo, Aina, Ate Aina, kailangan namin yung ganito. Ngayon, pag nagsabi si Ate Aina, is, syempre hindi pwedeng gagawin. Kasi yun yung kailangan natin. Pero ang isang ano rito is yung faith natin kay Lord, yun ang number one. Bago mo pa isang huli sa ating lahat, mas maganda is mag-pray ka muna at magtiwala na mangyayari yung nais ng bawat isa. Kasi sabi nga niya, nung leader dito, sabi niya, ako nga bilang isang leader, basta sinabi ko is mangyayari. So ngayon, yung faith niya kay Jesus, hindi niya na kailangan kasi ang gusto ni Jesus, di ba, pumuntahan pa doon sa kanila. Dahil yung faith niya rin kay Jesus, hindi niya na kailangan pumunta. Dahil alam talaga nung leader na kayang pagalingin ni Jesus kahit hindi siya pumunta. Kaya mong pagalingin, kaya siya pagalingin kahit hindi siya pumunta. Ibig sabihin, kung yung faith natin is 100%, talagang kahit ano po yung sakit karamdaman na nararamdaman natin, ano man yung pagsubok na dumadaan sa buhay natin, kung ibibigay natin sa Kanya yun at pagtitiwala tayo ng buong puso, 100% natin sa Kanya ibibigay is gagaling ang mga panalangin na yon, kung halimbawa sa sakit, sa pera, sa financial, sa material. So ipagkatiwala lang natin lahat. Physical. Ay, physical. Pwede ba? Pwede pa naman. Yun. Kasi ito, nabasa ko nung nakaraang gabi. Before ako natutulog. Kasi talaga nangyayari sa akin pagka hindi ako nakakatulog. Gising ka. Oo, tama. Pag di ako nakakatulog, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible na nangungusap siya sa atin na huwag kang mabalisa, huwag kang... Kasi syempre, may mga ginagawa tayo sa araw-araw na pamumuhay. So, kinabukasan may iisipin kayo. Ngayon, pagka parang hindi ka komportable sa mga bagay na yun, ganun kasi yung naging tawag sa akin ni Lord na pag nahihirapan talaga ako makatulog, nahihirapan ako sa gagawin ko na bukasan kasi minsan may pupunta ako sa bukid, may aspirasuin ng motor, nagkakasabay-sabay siya. So ngayon, imbis na matutulog ako ng maga, hindi ako makakatulog na. Kaya ano nangyayari sa akin, paikot-ikot na ako sa higaan. Then, yun nga, hindi ako makatulog. Then, parang may mangusap sa akin, basahin mo muna ito, basahin mo.
Yun, 5 minuto lang tulog ako. Saglit lang. Tsaka lang narinig wala ka. Talagang ano, yung... Tapos, ang hinihingi ko ron is, yung... Siyempre, nagmumula sa kanya. Huwag natin yung sarili natin. Kailangan yung faith natin kasi sa bawat isa is yung sa kanya manggagaling yung lahat ng kalakasan mo, karunungan mo, yung kabalisaan mo, kailangan maalis. Like kagaya nga ni Dre, nagtanong sa akin, Kuya Mel, sabi niya, pwede bang magtutugtog ka sa isang daan, sa daan, tama ba? Tapos maglalagay ka ng yung parang manghihingi. Sabi ko sa kanya, hindi. Kasi binigyan nga tayo ni Lord ng strength. Binigyan na tayo ng strength. So bakit kailangan mo na malubos or manghingi? Gamitin mo yung lakas mo para rin sa pangangailangan mo kung gusto mo makatulong sa church. Like pagtatrabaho, like business. Wag mo, kasi si Jesus Christ, hindi nga nangingi yun pero pinangalap niya yung salita ng Diyos. Kahit sa pamamagitan ng pag-awit or kung yun ang gagawin mo is walang kwenta para sa Panginoon. Kasi binigyan ka nga niya ng lakas tapos pamamalimos ka. Di ba? Gamitin natin yung lakas natin sa pamamaraan na gusto ng Panginoon, hindi sa gusto natin. Ay, yung may nakikita mo nagigitara tapos mayroon nakalatag na box. Praise and worship kinakanta? Kung baka hindi kasi yun, baka nangingilan talaga. Hindi, yun nga, kung halimbawa ka, pwede raw ba yun? Pero ang tutugtugin nga, praise and... Ay, hindi. Kasi parang ginamit mo yung kanta para sa Panginoon man manimos. Di ba ang praise and worship, kanino ba natin bibigay? Sa Panginoon. Kung gusto mong umawit para papurihin ng Panginoon, huwag kang maglagay. Pero ang intention niya nga is, gusto niyang makatulong. Kanino? Sa... Yung gagamitin niya yung ganon? Oo, gano'n. Pero sabi ko nga, hindi sa ganung paraan. Kasi nga, Maraming paraan. para sa yung lakas na binigay niya sa akin. Gusto mo ba kumanta? Ano lang yun, example. Sample. Sorry. Tapos pinano ko lang din sa kanya. Kaya yun, yung dito is talaga yung faith ng isang leader. Kung paano niya pinaniwalaan si Jesus na kahit hindi pumunta sa kanila is pag-uwi niya, magaling na talaga yung katulong niya. Kaya ganoon din tayo sa Panginoon. Kung may mga kahilingan tayo, maging mapanatag tayo at ibigay natin sa Kanya ng 100% ng ating puso, ating isip, para sa bawat panalangin natin is magiging granted lahat. Tapos. Yun lang po. And if you can still remember dun sa verse, lahat tayo sabi leader. Tama, sabi ni Tita Mel. Kahit akala mo hindi ka leader ka anak. Okay? Ikaw ba pinakabata? Si Antena. Lahat kayo leader. Ang example, yung story na to, it's about sa sundalo. Tama? Sino ang gusto niyang gumaling? Saan nakatira ang katulong? Sa bahay. So, ang question ko sa inyo is, pinakita nung leader na to, nung kawal, kung sino ang kanyang Panginoon sa buhay niya at nagre-reflekto sa pamilya niya. Tayo ba bilang leader dito sa simbahan? Leader din ba tayo sa sarili-sarili nating tahanan? Na tagapanguna tayo sa panalangin, sa pagkain? Tagapanguna tayo na unahin ang mga bagay na makakatulong sa pamilya? Or dito lang tayo nagiging lider-lideran? Sample yon. Yung leader na to, hindi siya sa loob ng isang hukbo, but leader siya ng kanilang tahanan. Nagigets niya ako? Katulong lang yan. What more pa kung asawa niya, anak niya, kapatid niya. Mas may malasakit siya. Pero to, nagigets niyo? So tayo,